Pinagbawalan sila ni Kayden na kainin ang kanyang pagkain. Ang mga hayop ay tumingin sa kanya na nalilito. Agad nilang ibinaba ang kanilang mga ulo. Napagtanto ng Orange Cat na naiintindihan nila siya. Naglakad-lakad ang may guhit sa mangkok. Tiningnan ng Awakened One ang kanyang kamag-anak na nakahiga at walang malay, naiisip ang matanda. Matandang mukha, naisip niya ang sapilitang eksperimento sa Awakening. Ang naliligaw na pusa ay umupo sa tabi ng mangkok na may hukay ng mga langaw. Nagsimula silang mag-rub sa kanilang kuya, sumigaw si Kayden na makakain nila ang kanyang pagkain kapag tumigil sila sa paghawak sa kanya. Ang mga puting ulap ay lumutang sa itaas ng lungsod. Pinaliwanagan ng sinag ng araw ang paaralan na nakaupo sa mesa. Naisip ni Jiwoo na nagawa niyang maiwasan ang pagiging huli, at iyon ay napakabuti. Ibinuka ng bata ang kanyang bibig at humikab. Nakapikit ang mga talukap niya. Gusto na niyang matulog dahil sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Nakangiting inalala niya ang lahat ng nangyari sa kanya sa Kayden nitong linggo, na sinandal ng kamay ang kanyang ulo, naisip ng binata. Nahigit na tuwang-tuwa ang kanyang pakiramdam matapos ang pagpapakita ng Orange Cat sa kanyang buhay. Nanlaki ang mga mata ng bata nang may malakas na nag-utos sa kanya na gumising kaagad. Nagtaas ng ulo ang estudyante. Tinanong ng lalaki kung ano ang nangyayari sa kanya kamakailan, dahil palagi siyang natutulog sa klase. Lumingalinga ang estudyante, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, sinabi ng guro na katatapos lang ng mga klase pabalik sa lectern. Nagalit ang guro na ang isang masipag na estudyante ay naging masama sa pagtingin sa klase. Tinanong ng lalaki kung may nakakaalam kung bakit hindi pumasok si Wyan ngayon sa paaralan at hindi kumukuha ng telepono. Ipinagpalagay ng guro na wala pa siyang kaibigan dahil kamakailan lamang ay lumipat ang bagong estudyante. Tumingin siya sa paligid. May bakanteng desk sa kanan niya. Tumambad sa ibabaw ng paaralan ang paglubog ng araw. Ang mga bata ay pauwi sa iba't ibang direksyon, naglalakad sa kalye at nakangiti ng malawak. Nagtataka ang lalaki kung hinihintay siya ni Kayden sa bahay, kung nakain na ba ng pusa ang pagkain nito at kung nagising ba ang sugatang pusa na may napansin. Napatingin ang binata sa gilid ng gateway. Inipit ng mga bulis ang kanilang kaklase sa dingding. May nagtanong kung bakit hindi niya dinala ang ipinadala sa kanya, at inutusan ang kanyang kaibigan na hanapin ang backpack. Inalis ng schoolboy ang lahat ng laman ng kanyang bag, maraming bag ng cat food ang nahulog sa lupa, nakatingin sa kanila. Tinanong ng bully kung bakit ang daming pet food ng kaklase niya. May nagmungkahi na ito ay para sa kanyang sarili. Way at masunurin, ibinaba ang kanyang tingin, nakatingin sa gateway. Tinanong ng bata kung ano ang nangyayari. Napataas ang kilay ni Jiwoo sa pag-aalala, tumingin sa likod. Pinakiusapan siya ng bully na huwag sumigaw at dumaan lang, sabay turo ng kamay sa kaklase. Yung tipong imposible daw kasi magkaklase sila. Nanlaki ang mga mata ng mga kontrabida sa pagtataka, na ikanaway ang kanyang kamay. Tinanong ng high school student kung ano ang kaya ng bata. Biglang sumandal sa gilid ang binata para makaiwas sa suntok. Nataranta ang bully at nagtaas ng kilay sa pagkataranta. Nakakuyom ang kanyang kamao, tinanong niya kung paano nakaiwas ang kanyang biktima. Ang bata ay patuloy na umiwas ng sunod-sunod. Lumapit sa kanila ang morena at nag-alok ng tulong habang sinusubukan nilang malaman ang isang target. Tahimik silang pinagmamasdan ni Wyan at ng isa pang batang lalaki. Paulit-ulit na umiwas ang schoolboy sa suntok ng dalawang kalaban, sabay turo sa mga taong nag-uusap sa laban. Iminungkahi ni Jiwoo na huminto na sila dahil pinagtitinginan na sila ng mga dumadaan. Sabi ng white-haired senior na pinapahiya siya ng mga kaklase niya paglabas ng gateway, tinanong niya kung ang bata ba ang palaging nagpapakain sa mga street cats. Kinumpirma ito ng bata. Sa pagbabalik tanaw, hiniling ng bully sa kanya na mag-ingat, na ipinahayag na papatayin nila ang bata sa susunod na pagkikita nila, umalis ang mga kontrabida sa pinangyarihan ng away.
Napakamot sa pisngi ang schoolboy sa pagkataranta. Paglingon ng bata ay tinanong niya ang kanyang kaklase kung ayos lang ba ang lahat. Tahimik na tumalikod si Win. Nagtungo sa kalsada ang bagong dating. Hinawakan ni Jiwo ang strap ng kanyang backpack at pinanood siyang tumatawid sa kalsada sa isang tawiran. Maraming tanong ang bata sa kanyang kaklase tungkol sa pagliban niya sa paaralan. Ang pag-aalala ng guro at ang napakaraming pagkain ng hayop sa kanyang backpack. Nakaturos sa gilid, sinabi ng bata na kailangan niyang pumunta doon. Tahimik na naglakad si Wayne. Kinawayan ng bata ang kanyang kamay at nais na makita siya bukas. Tahimik siyang pinagmamasdan siya ng ilang sandali, lumingon sa paligid ng paaralan. Umuwi, si Boy. Dumating ang gabi. Pumasok si Jiwo sa bahay at inanunsyo ang kanyang pagbabalik. Agad na tumakbo ang mga naliligaw na pusa sa kanya, tumingin sa paligid. Tinanong ng bata kung saan umaakyat ng hagdan si Caden. Ipinapalagay niya na ang awakened ay nasa isang lugar sa ikalawang palapag. Pagbukas ng pinto, tinawag ng bata ang kanyang kaibigan. Walang tao sa kwarto. Sinuri ng bata ang attic. Tumingin siya sa ibang silid, ngunit wala siyang nakitang tao. Bumaba ulit ang schoolboy sa sala. Walang tao sa kwarto, maliban sa mga stray cats at isang natutulog na gray cat. Ibinaba niya ang kanyang ulo, iniisip na hindi maaaring umalis ang awakened nang hindi man lang nagpaalam. Bamuka ang bibig ng itim na pusa. Ang bata ay nakatayo doon ng ilang sandali nang hindi itinaas ang kanyang ulo. Nakakuyom ang kamay niya, nakataas ang mga kamay, sumigaw ang bata na napakasungit ni Titan na umalis na lang nang walang sinasabi. Tumangala ang orange cat na may sama ng loob. Ang bata ay patuloy na nagrereklamo na ang pusa ay maaaring magsabi ng kahit ano, kahit na siya ay may emergency, habang ang awakened ay nakaupo sa banyo na minumura ang kanyang kaibigan, si Caden ay dumungaw sa bintana, yumuko sa kanyang harapan. Ang estudyante ay nagpahayag ng kanyang panghihinayang para sa tulad ng isang pagsabog ng mga damdamin, paglalagay ng kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, sinabi niya na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali at susubukan na huwag hayaang mangyari ito muli. Nakayuko, humingi ng tawad si Jiwo sa kaibigan nang hindi lumilingon. Sumagot ang orange cat na naiintindihan niya ang lahat. Pagtingala, tinanong ng bata kung patatawarin siya. Sumagot ang awakened one na ito ay katarantaduhan na, sa prinsipyo, ay hindi karapat-dapat sa gayong pag-uusap. Napakamot sa likod ng ulo ang binata at tumawa. Tinanong niya kung tapos na ba ang kanyang kaibigan sa kanyang negosyo. Napabalikwas si Caden sa gulat at inutusan siyang tumahimik. Kinuyam ng pusa ang kanyang paa sa isang kamao, itinago ito. Sinubukan ng hayop na pigilan ang pagnanais na tamaan ang bata. Humingi ng paumanhin ang batang lalaki, nakataas ang kanyang kilay, hiniling ng batang lalaki sa kanyang kaibigan na ibaba ang kanyang mga paa, nakangiti. Natutuwa siya na mali ang kanyang palagay. Ang awakened one ay nagbitiw sa mga nangyayari. Tumalikod si Caden. Napakamot ng batok si Jiwo Happy. Naniniwala ang kanyang kaibigan na ang bata ay nag-aalala tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Nakarinig ng kakaibang tunog, ang mga bayani ay lumingon. Ang gray cat ay lumipat mula sa kanyang lugar. Binuksan ng hayop ang mga mata nito at tumingin sa paligid, nang marinig ang boses ng lalaki, natigilan ito sa kinatatayuan. Nagkatinginan ng mga pusa, isang awkward na katahimikan ang bumalot. Biglang nanlaki ang mata ni Gray Cat. Nag-assume siya ng isang agresibong paninindigan. Tumindig ang balahibo sa kanyang katawan. Tahimik na pinagmamasdan siya ng mga bayani. Biglang naalala ng nasadyep na pusa ang eksena ng pagdukot sa kanya at ang pambubugbog sa hayop ay itinaas ang paa nito. Sa sumunod na sandali, sinimulan nitong dilaan ang sarili sa kaba, namuti ang mga mata sa takot. Pinagmasdan ng mga bayani ang pagdila ng pusa sa ilalim ng buntot nito. Tinanong ni Caden kung bakit ganoon ang ugali ng kanyang kapwa. Tumayo ang bata para lapitan siya. Binuhat ng binata ang takot na pusa sa kanyang mga bisig.
Naupo sila sa sahig pagkatapos himas-himas ang hayop, natuwa ang bata na okay na ang lahat dito. Ang gray cat ay malungkot na tumingin sa malayo, tumingin sa schoolboy at nagtanong kung may masamang mangyayari kung siya ay dadalhin sa vet. Tinanong ng awakened one kung ano ang pinag-uusapan nila. Nanlaki ang mga mata ng gray cat sa pagkalito. Ipinaliwanag ni Jiwoo na ang hayop ay ganap na kalmado ngayon, ngunit magiging pareho ba ito kapag napagmasdan ito ng veterinaryo? Ang gray cat, nanginginig sa takot. Ipinagpalagay ni Kayden na hindi siya kalmado, ngunit takot na mamatay. Kinaykit ng awakened ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Magkatapat silang nakaupo. Nagpahayag ang bata ng pagnanais na suriin ng veterinaryo ang kanilang bagong kaibigan, at nag-alok na sumama upang walang masamang mangyari. Itinaas ni Kayden ang tenga niya na hindi nasisiyahang tinanong niya kung gusto ba talaga siyang sumama ng bata. Ngumiti ang binata at kinumpirma ito. Ibinuka ng awakened ang kanyang bibig at iritang tumalikod. Sinabi ng ginger cat na ayaw niyang pumunta kung saan-saan dahil nakakapagod marinig na bibilhan siya ng treat. Nanlamig si Kayden sa pwesto. Nilagay ng bata ang kamay sa baba, nakatingin sa bag na nakatayo sa sulok. Napagtanto ng batang mag-aaral na wala nang natitirang delat ang pagkain, kaya kailangan niyang pumunta sa tindahan. Nakalatag ang mga walang laman na lata malapit sa dingding. Nagulat ang mga dumadaan. Kinukuha ng mga babae ang isang ginger cat sa kanilang mga telepono. Ang mga bayani ay naglalakad sa kalye na nakatingin sa kanyang kaibigan. Tinanong ng schoolboy kung gusto niya ang nakakapreskong hangin sa gabi. Binulungan siya ni Kayden na huwag siyang kausapin ng lantaran dahil maraming tao sa kalsada. Tinanong ng bata kung hindi ba maganda ang mamasyal ng magkasama. Nagpasya ang ginger cat na ngayon ay iisipin ng mga tao na ang bata ay nakikipag-usap sa kanyang mga alagang hayop. Isang lalaking may salamin ang lumabas mula sa kanto na nakatingala. Napansin ni Wai ang kaklase niya. Napakaseryoso ng kanyang tingin. Ang mga bayani ay dumaan sa kanya. Nang makita ang gray cat sa kanyang mga kasamahan, nakilala siya ng psychokinetic na estudyante, naaalala kung paano sinabi sa kanya ng matanda ang tungkol sa sample na pang-eksperimento, ang binata na may salamin sa mata, ay ibinuka ang kanyang mga labi. Hindi siya pinansin ni Jiwoo at naglakad pa siya sa kalsada. Ang mga lamp ay nag-iilaw sa karatula sa itaas ng klinika ng veterinaryo. Ang doktor ay tumingin sa labas ng opisina at nagtanong kung bakit ang bata ay dumating dito kaya late, iniabot sa kanya ang gray cat. Ipinaliwanag ng binata na kailangan niyang suriin para sa mga sugat at na ang kanyang kalagayan ay karapat-dapat na si Kayden ay gumapang sa mga display case. May ilang delat ang pagkain sa istant sa harap niya. Sinabi ng lalaki na maayos ang lahat at malabong may sira ang pusa. Umakyat ang lalaking awakened sa isang upuan at tinitigan ang pagkain, nakatingin sa kanya. Sinabi ng veterinaryo na mas kaduda-dodang ang kanyang kalagayan dahil kaya niyang mag-diet. Ang ginger cat na gustong patayin ang lalaki para sa mga ganoong salita. Tumingin ang doktor sa screen ng computer habang ang pasyente ay nakahiga sa mesa. Ang bata ay tumingin sa paligid at napansin ang isang bagay. Nakikita ang isang malaking bilang ng mga hayop sa IVs. Tinanong niya kung bakit maraming nasugatan na hayop dito. Ipinaliwanag ng veterinaryo na may nag-iiwan sa kanila sa threshold ng klinika sa malubhang kondisyon, at kahit na nag-iiwan ng pera upang magbayad para sa paggamot. Napataas ang kilay ng schoolboy sa gulat, nagulat na may nag-iiwan ng mga hayop sa harap mismo ng pinto, nakatingin sa computer. Sinabi ng lalaki na 2 pang hayop ang lumitaw kamakailan na nangangailangan ng agarang pangangalagang medikal. Tinanong ni Jiwoo kung anong sakit nila. Sumagot ang doktor na hindi niya masabi ng tiyak, dahil wala sa kanila ang nagkaroon ng anumang pisikal na pinsala. Ang pusa ay nakahiga sa malambot na pisngi.